Ako po, I am thankful, Well, and thankful for the Lord, sa lahat, sa strength, provision, and sa presence of mind, wisdom, discernment, sa everyday lives po, and protection, uh, papuntang work, pauwi. So, I'm grateful po sa lahat. Kahit ano, hindi madali ang sa ating lahat 'no, as an OFW, but, ang grace ng Lord, ayan, nagmag-magnify sa buhay po natin. Amazing amazing lang po ang Lord. Eh, praise God po. I see request po sa ating opening prayer. Brother Abel? hello, good evening po. Yes. Lahat po tayo ay yumuko at manalangin sa ating Panginoon. Ama naming makapangyarihan, sa gabing ito, kami po ay nagpapasalamat sa isang buong araw at sa isang buong linggo na ibinigay niyo sa aming pagpapala. Ama, kami po ay lumalapit at nananalangin sa inyo upang magpasalamat. Ama, maraming salamat po at safe po na nakapag-deliver si Ate Danica sa araw na ito at sa Garcia family po. Pinagpipray po namin sila. Gayon din po ang aming kapatid na si Brother Paulo na magbibigay po ng salita ninyo ngayon sa gabing ito. Bigyan niyo po siya ng knowledge and wisdom na para po maibigay niya ng maayos ang inyong salita sa gabing ito. Pinagpapanalangin din po namin yung mga kasama po namin na padalo pa lang po at nasa daan papauwi po sa kanilang mga bahay. Ingatan niyo po kami sa araw-araw at ito po ang aming panalangin sa inyo sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Thank you. Thank you Amen. po, Brother Abel, Amen sa po. prayers. So, let's proceed na po sa ating exhorter for tonight, Deacon Paulo. Okay, good evening po sa ating lahat. Bali po yung short exhortation po natin ay manggagaling po sa Book of Mark chapter 1 verse 29 to 31. Maari lang po kung mayroon po kayong mga Bible sa harapan nyo, buksan nyo po yung Bible nyo sa nasabing chapter. Mark 1, chapter 1, verse 29 to 31. So, let me read the Bible verses po muna. Verse 29, as soon as they left the synagogue, they went with James and John to the home of Simon and Andrew. Verse 30, Simon's mother-in-law was in bed with a fever, and they immediately told Jesus about her. Verse 31, so he went to her, took her hand, and helped her up. The fever left her, and she began to wait on them. So, yan po. Bali po dito sa verse 29, dito po pinapakita yung settings na si Jesus Christ is kasama ng mga disciple niya, which is si James, si John, at saka si Simon and Andrew. Dito nilisan nila yung synagogue tapos pumunta sila sa bahay ni Simon and ni Andrew. Bali yung verse na to, ini-emphasize niya yung close relationship tsaka yung companionship ni Jesus Christ sa mga disciples niya. Andun yung fellowship tsaka yung closeness and friendship nila. Yan. And dito naman sa verse 30, sinasabi dito na yung mother-in-law ni Simon, nakita nila na nasa bed na may sakit. Ginawa dito ni Jesus ay immediately tinulungan niya ito. Simon is unwell. So ayan, dito yung mother-in-law ni Simon dito. Sorry, na-disconnect ako.
So ayan, dito sa verse 30, makikita natin dito na yung mother-in-law ni Simon is unwell and suffering from fever. Dito, Quinic mention dito ni Simon na kay Jesus Christ na yun nga, may sakit dito yung mother-in-law niya. Dito, yung mga panahon na to, sa verse 30, yung mga panahon na to, syempre ito, sinaunang panahon, hindi pa uso yung mga antibiotic, hindi pa uso yung mga gamot. So, at this time, maaring makamatay yung ano dito, yung fever. So, yung at that time, yung fever dito is a serious thing. So, pinapakita rin dito na yung ano, yung sinabi agad dito ni Simon kay Jesus Christ na about doon sa condition ng mother-in-law niya. So, yung settings dito sa passage na bali dinedemonstrate dito yung ano, yung kaalaman nila na about doon sa power ni Jesus. Alam nila na na may healing power si Jesus kaya in-approach nila agad. Yan. Dito naman sa verse 31, sinabi dito, diba? So he went to her, took her hand and helped her up. The fever left her and she began to wait on them. So dito sa verse 31, 'di ba si Jesus Christ pagka nakita niya yung may sakit, pwede naman niyang pagalangin to, pwede naman niyang pagalangin na hindi niya hinahawakan, pwede naman niya ikas na lang na sabihin niya, gumaling ka, yan. Pero hindi, ang ginagawa ni Jesus Christ, ginawa niya, nilapitan niya yung mother-in-law ni Simon, tapos hinawakan niya yung kamay, tapos pagkahawak niya yung kamay, agad-agad nang wala yung sakit. So, bakit kaya yung way ni Jesus Christ sa pagpapagaling nung mother-in-law ni Jesus is kailangan pa niya hawakan yung kamay? Kasi si Jesus Christ hindi na siya basta-basta nagpapagaling, hindi lang siya basta-basta tumutulong kasi dahil obligation yun. Kasi si Jesus Christ, meron talaga siyang pagmamahal sa puso niya. Kaya kung mapapansin natin, kalimitan sa mga ginagamot niya, merong touching na nangyayari. Saka dito, tulad sa verse 31 din, tulad ni Simon at saka ni Andrew, kapag ba meron tayong mga problema, sinasabi ba natin kay Jesus Christ? So, dito, sa verse 31, sinasabi dito, pinapahayag din dito na kapag may problema tayo, huwag tayong mahihiyang ilapit kay Jesucristo, sa Panginoon Diyos natin. Sabihin natin sa Kanya. Dahil once na tinouch tayo ng Panginoon Diyos, diyan napapasok yung blessing sa buhay natin. Yan. Yung takeaways dito sa verses na nabanggit natin, yung verses 29 to 31, ang unang-una rito is yung compassion and healing power ni Jesus Christ. The rapid response. So dito makikita nga natin doon sa compassion and healing power ni Jesus Christ, yung rapid response niya sa sinabi ni Simon is nagpapakita nung ano niya, yung pagiging compassion niya. At saka nung hinawakan na niya yung mother-in-law ni Simon is andun yung healing power ni Jesus Christ. So nagsho-showcase to nung authority ni Jesus Christ na kahit ano pa mang karamdaman niyan, kahit anong sakit yan, kaya niyang pagilingin. So, ayan, compassion and healing power ni Jesus Christ, makikita natin dito. And then, another takeaway is yung authority saka identity ni Jesus Christ bilang healer dito. So, di ba sa mga panahon na tulad nga ng sinabi ko kanina, matagal na panahon na yon, hindi pa uso yung mga gamot. So, kung merong taong pwedeng makapagpagaling ng walang anumang device, walang anumang gamot, is masasabi natin siyang meron siyang divine power. So, noong mga panahon na yun, walang ibang nakakagawa nun kung hindi si Jesus Christ lamang. So, yung authority nasa kanya, tapos ina-identify dito na si Jesus Christ is yung healer na Son of God. Ayan.
Tapos meron pa dito yung ang last na takeaway is yung service in gratitude. So makikita natin dito sa verse 31, sinabi dito, the fever left her and she began to wait on them. So ayan, nung napagaling na ni Jesus Christ yung mother-in-law ni Simon is immediately gumaling siya, tapos immediately rin nagsimula siyang mag-serve kay Jesus Christ. So dito bali nagre-reflect dito yung natin yung common theme nung gospel na kung sino yung mga nakaka-experience ng miracle ni Jesus Christ, parang tinatransform niya yung natin yung ang tawag dito, yung kagalakan ng loob natin na magsilbi pabalik sa Panginoon Diyos kasi nakatanggap tayo ng miracle niya, nakinabang tayo ron, tas na-bless tayo ng sobra sa mga miracle ni Jesus Christ, sa ginagawa niya sa buhay natin. So as respond to that attitude natin, magbabalik tayo ng service kay Jesus Christ ng buong puso at saka ng buong loob. So yan, so yung summary dito sa chapter Mark 1 verses 29 to 31 is yung nagpo-portray dito na si Jesus Christ is yung talagang compassionate siya, tapos powerful healer siya. Tapos pinapakita rito na si Jesus Christ wala siyang inaaksayang panahon. Pagka merong nang hingi sa kanya ng tulong, tayo sigurong prayer na minsan nakala natin hindi nasasagot. Pero minsan kasi si Jesus Christ, ang Panginoon natin, meron siyang way, meron siyang sariling way, meron siyang sariling time kung kailan niya tayo dapat dinggin yung mga panalangin natin. So, ayan, ini-illustrate din dito yung transformative na impact ng Panginoon Diyos ni Jesus Christ sa buhay natin kapag na-encounter natin siya. So, let me just give an example. Di na ako lalayo sa sarili ko. So, ayun nga, katulad nga nung istorya ng buhay ko, dati hindi naman ako ganito, pasaway, ganyan, maraming bisyo. So, nung sinimulan ni Jesus Christ na i-touch yung buhay ko, na-realize ko yung mga miracle na ginagawa niya sa akin. So, in return, nag-transform yung buhay ko sa pagiging suwail, sa pagiging sutil. Gradually, nagiging mabait na ako. Ewan ko kung agree kayo doon. Pero, pinipilit ko naman maging mabait, tsaka naglilingkod sa Diyos. So, ayan, ayan yung mga key takeaways dito sa verses na sinabi natin. Bro Pao, diyan ka po, Bro Pao? Opo, narinig niyo po ba lahat? Tapos na po ako. Medyo yung last part na nawala yung sound. Nawala po ba? Saan niyo po ako huling narinig? Sa intro. Sa intro? Mababa ay pastor ah. Yun na. Conclusion. Yung sa conclusion po, Pastor? Hindi, I think almost na rin yan, yung nung nawala ka. Baka patapos na rin. Opo. Sabi mo, yung reflection mo sa buhay mo. Yung transformation, Kuya Pao. bumait ka na. Bumait. Okay. Opo. Sige po, ang kasunod po nun yung summary ko lang po sa short exhortation ko dito sa Book of Mark chapter 1 verse 29 to 31. So dito po sinabi ko po dito na ito po yung pinoportray po dito ni Jesus Christ yung as being compassionate and powerful niya na bilang healer. So ina-emphasize din dito sa mga nabanggit na verses saka sa mga takeaways yung response ni Jesus sa mga nakapaligid sa kanya.
So pag kami nanghingi sa kanya ng tulong, immediately nagre-respond siya si Jesus Christ. Tapos meron din namang mga cases na minsan nagdadasal tayo sa kanya, hindi kung sa tingin natin hindi agad nasasagot ni Jesus Christ, kasi 'di ba si Jesus Christ meron siyang sariling way ng pagsagot sa prayers natin. Although minsan nagpe-pray tayo, akala natin hindi natin natatanggap yung answer, pero in Jesus time, dadating at dadating din yun. So walang pinapalagpas si Jesus Christ sa mga prayers natin kung talagang karapat dapat tayo. At saka ini-illustrate din dito yung yung transformative impact nung pag-encounter natin kay Jesus Christ. Katulad nung sa verse 31, sa last verse, yung napagaling na ni Jesus Christ yung mother-in-law ni Simon. Pagkagaling niya, nag-serve sa agad kay Jesus Christ. So, yun, sinabi ko dito na yung transformative impact nung encountering natin kay Jesus Christ, pagka pumasok na sa buhay natin si Jesus Christ, naka-experience na tayo ng blessing sa Kanya. So, in exchange, katulad nung in-example ko kanina, yung sa buhay ko, from there, naging ganun ako. So, yun po, yung sa conclusion ko po, yung summary ko. Amen po. Thank you, Brother Paolo. Ikaw din Salamat sa po, buhay. amen. Salamat Amen. Amen po. Paulo. Amen po, Bro Paulo. Amen. Thank you po, Kuya Pao. Thank you din po. If done na po lahat, may we request po Uncle Nico for the closing prayer. Tiyo. Amen. Tapos na ba ang lahat? Hindi pa ata. Nag-show up na po lahat. So, okay na po. Okay, let's pray. Yes, so Father God, Lord, we thank you for this night, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa natapos naming gawain, Panginoon, Lord. Salamat, Panginoon, sa aming mga prayer na ito, Panginoon, na nilalapit sa iyo, Panginoon, ay yung dininig ng Panginoon in your time, Panginoon, Lord, in your will, Panginoon, Lord. We claim, Panginoon, yung ang aming ang iyong pagdinig sa aming mga prayer, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat na nagbigay ng oras, Panginoon, sa gabing ito para pakinggan, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, at para lumapit sa iyo, Panginoon, Lord. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, sa kagalingan, Panginoon, Lord, sa kalakasan, sa araw-araw namin ginagawa, Panginoon, kayo ang nanguna sa amin, Panginoon, Lord. Lord, maraming salamat, Panginoon, Lord, sa iyong kapurihan at kabanalan, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. 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 everyone. Amen po. Picture po muna Amen for po. anything else. Picture! MJ. Please give your best smile, everyone. Wow, grabe magkapatid. Yan. Ganun mo sa'yo. Magkapatid. Isa pa ba? Wait lang. Excited. Kaya ngayon, be. Ano ba? Sinong gustong umampo ng pusa? May bagong panganak. Again po. Ano kami Smile for bagong pusa? everyone. Night. Hala, wait lang. Wow! Good night na ba? Wait lang.